Sobrang paghanga lamang kay dating Pangulong Rodrigo Duterte o isa na itong pagsamba? Disclaimer: no copyright infringement intended. All photos and videos credit goes to the rightful owners. Photos and videos are for reaction video purposes only. Maituturing pa bang paghanga at pagsuporta lamang kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ang ginagawa ng mga naturingang DDS o Die-Hard Duterte supporters o lampas na ito sa sobrang paghanga o pagiging panatiko, kundi isa na itong uri ng idolatry o pagsamba? Base sa mga videos na galing din naman sa kampo ng mga Die-Hard Duterte supporters, mapapansin natin na tila hindi na normal ang mga ginagawa ng mga ito. Mayroong kinakausap ang standee ng dating Pangulong Duterte. So, ang tingin mo, pagalingon tayo, kaya pwede ka na kamusta. Ready to me niya retire para niya mo hanggang dulo. Hindi kami magsasawa para sa iyo tayo. Love you, tayo. Mayroon ding hinahalikan ang standee ng dating Pangulo, mayroon ding nakikipagsayaw pa sa standee, mayroon ding isinasabay sa pagkain ng standee ng dating Pangulo at sinusubuan pa ito. Mayroon ding sinasabitan ng medalya ang standee ng dating Pangulo sa paniniwalang si Duterte ang pinakamagaling na mayor, pinakamagaling na presidente ng bansa, pinakamagaling na public servant at pinakamagaling sa lahat ng tatay. Best Mayor, Best President of the Philippines, Best in Public Service, Best Tatay. Congratulations! At kung ano-ano pang mga bagay ang pinagagawa ng mga Die-Hard Duterte supporters sa standee ng dating Pangulo. At ang pinakamatindi ay itong si Robin Padilla na isang senador pa man din. Maraming nagtaas ng kilay sa kanyang pinaggagawa bilang isang senador sa standee ng dating Pangulo nang bumisita siya sa Netherlands kung saan nandun ang dating Pangulong Duterte na nakakulong sa kasong Crimes Against Humanity. Kasama ni Robin Padilla ang standee ng dating Pangulo pati sa kanyang pagkain at bitbit niya pa ito saan man siya magpunta. Ang dating spokesperson ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Attorney Harry Roque ay naghahangad na darating ang araw na magkakaroon ng Duterte Park, Duterte Forest, Duterte Street at ang matindi ay magkakaroon ng Kingdom of Duterte balang araw. Hindi na po magtatagal. Meron na tayong Duterte Park. Meron tayong Duterte Forest. Meron tayong Duterte Street. Maya-maya, magkakaroon na tayo ng Kingdom of Duterte. Diba? At ang European Union. May mga dumayo pang mga OFW sa Netherlands na mga Die-Hard Duterte supporters mula sa iba't ibang bansa.
Etong si Kuya ay nakuha pang magsinungaling sa kanyang amo para lang makadalo sa isang pagtitipon ng mga kapwa niya diehard Duterte supporters sa The Hague, Netherlands para daw ipakita ang suporta niya sa dating Pangulo. Taga-saan ka? USA sa Florida. Ano, bakasyon, ano ka dito? Bakasyon? Hindi! Pumunta ano? ako dito para lang sa event na to. Ay, bakit? Kasi gusto kong ipakita na mahal ko si Digo. Oh, nagpaalam ka sa amo mo, kuya? Nagpaalam ako sa amo ko, sabi ko, magkasakit ako, Huwebes, Bernes, Sabado, Linggo, Lunes, Martes ako gagaling, saka Merkulis ako magtrabaho. Sabi niya, get well soon. At tuwang-tuwa pa si ate na nag-interview kay Kuyang OFW na taga-US. Very good daw ang ginawa ni Kuya. Very good, kuya! May isa namang OFW na tila umaasa yata na maibabalik ang kanyang ginastos na pamasahe sa paniniwalang binayaran ang mga diehard Duterte supporters na pumunta sa The Hague, Netherlands. Nagtanong siya sa kapwa niya diehard Duterte supporters kung binayaran daw sila. Sagot naman ng isang OFW na hindi sila binayaran dahil mayaman daw siya. Igala niyo ako dito sa lugar. Oh, syempre naman. Kasi ang mahal-mahal ng pamasahe ko dito. Baka magting lang dito. Oo, magkano ang pamasahe mo? Hindi kayo binayaran? Ay, no, never, never. Wala kang bayad? Wala. Kaya naman yung mayaman kaya kami. Kaya naman yung mayaman kaya kami. May mga netizen na hindi mapigilang mag-react sa mga pinaggagawa ng mga diehard Duterte supporters. Ito ang ilan lang sa mga reaksyon nila. Ayon sa isang netizen ay, pakita nyo pa kung gaano kakulto ang samahan ninyo sa mang panig ng mundo. Sabi naman ng isang netizen ay, they called that idolatry. Ang isang netizen naman ang sabi ay, idolizing a person is a sin. Idols are not worthy to be praised. Comment naman ng isang netizen ay, a perfect example of idiocy and idolatry. Ayon naman sa isang netizen ay, huwag na tayong magulat kung magbuo na din ng relihiyon ang mga praning na yan. Sa ibang balita naman, pero may kaugnayan pa rin ito hindi lang sa pagiging panatiko ni Robin Padilla, kung hindi sa pagiging idolatros niya o pagsamba kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nitong June 9, 2025 lang ay nagpulong ang mga senador kaugnay ng magiging desisyon sa mosyon ni Senate Minority Leader Coco Pimentel na mag-convene na sa mismong araw ang impeachment court. Pero ayon kay Senator Robin Padilla ay mayroon daw siyang ginawang resolusyon para ipatigil ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Nang tanungin siya kung bakit tugon ni Robin Padilla ay dahil maka-Duterte daw siya. Dagdag pa ni Robin kahit sunugin siya ay mangangamoy Rodrigo Roa Duterte daw siya. So, hindi yung Duterte move, sir. Yung... Kami ang Duterte kami. Oo, di ba malinaw naman siguro yun. Kahit sunugin mo ako dito, mga ngamoy Rodrigo Roa Duterte ako, di ba? Pero yung draft ko, walang kinalaman sa draft ni ganito o draft ni ganon. Akin yun, sa sarili ko. Senator, yung inyong resolution is to dismiss the impeachment case. Siyempre. Opo. Ano pong Oo. Apan po, Ano sir, pa? ano pong Oo. ang basis po nung dismiss? Eh di parang binasa mo na yung ano. Okay na. Kaya hindi maiwasang mag-react ng mga netizen sa hayagang pahayag na ito ni Robin Padilla. Ayon sa isang netizen ay, kunwaring makabayan pero ang loyalty nasa iisang pamilya. Sabi naman ng isang netizen ay, senador pero ang loyalty nasa iisang tao. Wala sa bansang dapat pinaglilingkuran niya. Ayon naman sa isang netizen ay, senador ng mga Duterte, hindi senador ng Pilipinas. At komento naman ng isa pang netizen ay, ladies and gentlemen from around the world,
we present the Philippines' #1 senator from 2022 senatorial election. His only mandate to love, protect, and serve Rodrigo Duterte until his last breath. Pag ikaw ay kumakampi sa kasamaan, ikaw ay haram na Muslim. Ikaw ay kampon ni Robin Padilla na isang haram na Muslim, isang peking Muslim, isang peking Muslim, isang peking Muslim. Kayo, ano ang masasabi ninyo sa issue na ito? Share your thoughts by commenting below. Kaya subscribe na para ma-notify at ma-update ka sa mga susunod na mga videos. Salamat! Please like, share, subscribe, and hit the notification bell. Thank you!